Ngayon nga ang ating ibabahagi, ako po ang iyong kaibigan, kapatid sa ating Panginoong Yesus, the servant of God, Pastora Winona Amatino, ay maghahandog na isang Word of God. Ito ay kukunin natin sa 1 Samuel 1 to 9 to 28. Ang istorya ni Samuel. Ito ay nagmumula muna ito sa panalangin, kung paano manalangin si Ana. Yan. Pisan matapos silang kumain sa verse 9, kumain sa Silo, malungkot na pumunta si Ana, nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang paring si Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin: Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung pakikinggan ninyo ang iyong abang lingkod at iyo pong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, sa halip ay pagkalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko po siya sa iyo. Habang buhay siyang nakalaan sa inyo, hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. At verse 12, habang nananalangin si Ana, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi narinig ang kanyang tinig, sapagkat siya'y nananalangin sa isip at sa sarili lang niya. Dahil dito inakala ni Eli na siya'y lasing, kaya't lumapit ito at sinabi sa kanya, tama na yang paglalasing mo. Tigilan mo ang pag-inom ng alak at magpakatino ka na. Yan ang sabi ni Eli kay Ana. Sa verse 15, sa 1 Samuel na verse 15, hindi po ako lasing. Pinagpilitan ni Ana na hindi siya lasing. Hindi po ako lasing, sagot ni Ana. Hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po'y naghihirap at inidudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po sana ninyong isipin na ang inyong likod ay masamang babae. Ipinahayag ko lang naman ang matinding paghihirap ng aking damdamin. At sa verse 17, dahil dito sinabi ni Eli, ipanatag mo ang iyong sarili, umuwi ka. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong panalangin. Sumagot si Ana, magkatotoo po nawa sana ang iyong sinabi patungkol sa akin. At pagkasabi niyon, bumalik na sa kanilang tinutuluyan at kumaing wala na bigat sa kanyang kalooban. At sa verse 19, kinabukasan, ang maagang-maaga silang sumamba kay Yahweh. At pagkatapos, umuwi na sa Roma. Sa Rama, sinipingan ni Elkana si Ana at dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Nagbuntis at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Ang pangalan ay Samuel. Ipinangalan niya ito rito sapagkat ang sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Kaya Samuel ang ipapangalan ko sa ating anak. Yun ang sabi ni Ana kay Elkana sa kanyang asawa. Pagkalipas na 1 taon, si Elkana at ang kanyang sambahayan ay muling nagpunta sa Silo upang iyalay kay Yahweh ang taunang handog at upang tubin ang kanyang panata. Sinabi ni Ana kay Elkana sa kanyang asawa, hindi na muna ako sasama sa iyo ngayon. Hihintayin ko na ang panahong maaari na siyang mahiwalay sa akin.
Paglaki niya, dadalhin ko siya sa bahay ni Yahweh at doon siya ay titira at sa buong buhay niya. Sa verse 23 sa Samuel, sinabi ni Elkanah, gawin mo kung ano ang nararapat. Gawin mo ang mabuti. Hintayin mo siyang lumaki. Tulungan ka nawa ni Yahweh upang matupad ang pangako mo sa kanya. Kaya iniwan ni Ana at inalagaan ang kanyang anak. Sa verse 24, nang lumaki na si Samuel, dinala niya siya sa kanya, siya ng kanyang ina sa bahay ni Yahweh sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 5 salop na harina at alak na nakalagay sa sidlan ng balat. Matapos ihandog ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, kung natatandaan ninyo ako po ang babae na nakita niyong nakatayo rito noong ako ay nananalangin kay Yahweh. Hinilig ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak. At binigyan niya nga ako. At kaya naman po inihandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Amen po ba? Napakagandang istorya. Ang tagal nila nagsasama ni Elkanah at ni Ana. At dahil ang puso niya ay mapanalanginan, matagal niyang iniiyak na bigyan siya ng anak, hindi siya huminto sa panalangin. Ang lahat ng nasa puso niya ay inirelease niya at inopen up niya ito kay Lord at dininig siya ni Lord. Ang lahat ng bagay ay pwede nating ibigay sa Diyos, lalong-lalo na ang lahat ng nasa puso mong dalahin. Mga dalahin na hindi mo na kaya, ang Diyos ang patuloy na magbibigay ng kaluwagan ng iyong puso. At ang Diyos din ang tutugon sa iyong mga panalangin. Kung paano kahit ikaw ay baog, ay pwede kang pagkalooban ng anak. Kung imposible sa tao, but God is nothing is impossible to God. Kaya nga niyang ang dukha ay kaya niyang payamanin, ang baog ay kaya niyang bigyan ng anak. Ang dakilang Diyos ay palagi nagbibigay ng paalala. Kaya niyang gawin ang lahat kung tayo ay mananalangin ng taos-puso na may pagtitiwala ng buong buo at may pananampalataya na mga pananampalatayang hindi nakikita, ngunit ito'y pinananampalatayaan mo na mangyayari sa buhay mo. Kung nais mong umabroad, ngunit di mo kaya ang mga financial need, nais mo ang pangarap mo'y matupad, hiyakbang mo sa panalangin. At hinibigin ang Diyos para ikaw at ako ay hindi niya tugunin sa iyong hinihingi. Dahil siya ang naglikha sa iyo, siya ang humulma sa atin, at siya rin ang patuloy na hahawak ng iyong buhay. Kaya ipagkatiwala mo kapatid ng iyong buhay, hindi natutulog ang Diyos. Kaya patuloy mong kisingin ang iyong espiritu, manampalataya ka ayon sa iyong pagtitiwala sa ating Panginoong Yesus. Trust in the Lord with all your heart, with all your mind, and with all your. At patuloy huwag ka mang-doubt sa iyong hinihingi. Yan ay ipagkakaloob ng Diyos ayon sa iyong pananampalataya. Muli, nagpapasalamat si Pastora Winona sa inyong pakikinig at patuloy niyo akong samahan sa mga bahagi ng ating inihahayag sa ating social media. At kung hindi ka pa nakapalo, follow and comment at anumang panalangin ay ating idalangin sa ating Panginoong Yesus. Ano man ang iyong hilingin, just message and God always answer your prayer. We love you all. God bless.